Walang pag-aalinlangan kang gumastos ng 200 milyon para ipagawa ang 714 na kabaong na purong pilak para sa pamilya mo. Pagkatapos, gumastos ka pa ng 100 bilyon para magtayo ng isang kanlungan na gawa sa purong pilak. At hindi lang yan, inanunsyo mo pa sa buong mundo. Nabibili ka ng napakaraming pilak sa mataas na halaga. Nang malaman ito ng mga tao, habang ibinebenta ang sarili nilang pilak, pinagtawanan ka nila at tinawag na bulagsak. Pero ngumiti ka lang at hindi umimik. Nagpatuloy ka sa pagbili ng pilak sa mataas na presyo. Dahil alam mo, na hindi magtatagal, magiging kulay dugo ang araw. Sa panahong iyon, mag-e-evolve ang lahat ng hayop. Pag-mutate ang mga halaman, kahit ang mga damit na suot mo, at ang pagkain na hawak mo, ay may posibilidad na maging halimaw. Hindi mabilang na tao sa gitna ng kalamidad na ito, ay sabay-sabay na mag-mutate at magiging mga halimaw na kumakain ng tao. Pero, nagulat ang mga taong may suot na pilak nang matuklasan nila, na hindi lang sila naging halimaw. Bagkos, naging mga silver wielder sila na may pambihirang mga kakayahan. At natuklasan din nila na habang mas maraming pilak ang naa-absorb nila, mas lalo silang lumalakas pagkatapos nilang magising. At ikaw, sa dati mong buhay, katulad ka rin ng karamihan. Naka-absorb ka lang ng kaunting pilak mula sa iyong cellphone. Hindi ka man naging halimaw, pero naging pagkain ka na lang na inaalagaan ng mga halimaw. Handa ng katayin anumang oras. Ngayon, muli kang nabuhay 3 buwan bago ang katapusan ng mundo. Ang una mong ginawa ay tawagan ng iyong tito, para bawiin mula sa kanya ang kontrol sa kumpanya ng mga magulang mo. Pagkatapos, inutusan mo pa ang iyong mga tauhan, na dalhin sa iyo ang pinakamagagaling na platero. Sa sandaling ito, nakaupo ka sa opisina ng chairman. Nakatayo sa tabi mo ang isang napakagandang sekretarya, na nagngangalang Liu Fang. Hawak niya ang isang salansan ng mga dokumento at nag-uulat sa iyo. Shendai, nabili na po ang 300 tonelada ng purong pilak. At naimbitahan na rin po natin ang pinakamahuhusay na platero. Ang marinig mo ito, bahagyang nawala ang kunot sa noo mo. Ang 300 toneladang pilak ay sobra-sobra na para sa paggawa ng mga kabaong. Ngunit pagkatapos ng sakuna, ang pilak ay gagawing supply pang militar. Kulang na kulang pa rin ang mga ito. At saka, pagkatapos ng sakuna, kung ang madalas mong kainin na inihaw na sausage at maliit na siopaw, ay biglang maging maliliit na halimaw, kailangan mo pang ilagay ang mga pagkain ito sa mga lalagyang gawa sa pilak para mapigilan ang pagbabago nila sa pagiging halimaw. Kaya nagpasya kang magtayo ng isang higanteng bodega na gawa sa purong pilak, para pag-imbakan ng mga supply para mabuhay. Ang bubungan ay maaari ring gamitin bilang isang kanlungan, ngunit sa loob lamang ng 3 buwan. Mukhang hindi ito sapat para makapagtayo ng malaking kanlungan. Kung simpleng pagsasaayos lang naman ang gagawin, hindi siguro ito magiging problema. Pagkatapos, matapos ang ilang araw na pagsisiyasat at pag-alam, mayroon ka ng plano sa iyong isipan. Agad mong tinipon ang lahat ng matataas na opisyal ng korporasyon para sa isang pulong. Habang nakatingin sa mahabang mesa ng komperensya, kung saan nakaupo ang mahigit 20 matataas na opisyal, inanunsyo mo ang ilang mahalagang bagay. Una, maliban sa mga micronuclear fusion battery, ang lahat ng iba pang negosyo ay dapat ibenta sa loob ng 10 araw. Pangalawa, bilhin ang lahat ng tindahan ng pilak at alahas na pilak sa buong mundo. Walang limitasyon, ngunit dapat siguruhin ang kadalisayan nito. Pangatlo, bumili ng 500 set ng S3 jetpack. Pang-apat, bumili ng 100 unit ng G7 civilian power armor. Pang-lima, magtayo ng linya ng produksyon para sa S3 at G7 sa abandonadong lumang lungsod. Kasasabi mo pa lang ng mga salitang iyon, agad na tumayo ang isa sa mga matataas na opisyal ng korporasyon. Kung gagawin talaga natin to, hiningi mong bigyan kanila ng 3 buwan. Makakatanggap din sila ng shares sa kumpanya. Sa sandaling iyon din, isang nakatatanda mula sa grupo ang nagsabi sa iyo, na ang underground civil defense facility na ipinabili mo ilang araw na ang nakalipas ay naayos na, maaari nang simulan ng construction bukas. Nang marinig mo ito, mabilis kang tumango, pagkatapos ay sumakay ka na sa isang stretched Lincoln na pag-aari ng grupo. Ang driver ay isang babaeng matipuno ang katawan, na nagngangalang Lin Qiu. 3 taon siyang mas matanda sa iyo. Siya ang kasalukuyan mong bodyguard at driver. Si Lin Qiu ay mula sa isang pamilya ng mga martial artist. Noong 9 na taong gulang siya, tinugis sila ng masasamang loob kasama ang kanyang lolo. Nang nag-agaw buhay ang kanyang lolo, iniligtas sila ng iyong ama. Matapos mamatay ang lolo niya, nanatili na siya sa pamilya ninyong Chen at lamaking kasama mo. Kung hindi nagising ang kanyang pambihirang kakayahan, at palagi kanyang pinoprotektahan, malamang matagal ka ng patay. Pagkasakay mo sa sasakyan, agad mong tinanong si Lin Qiu, kumusta na ang pag-aayos ng papeles para sa paghinto sa pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid? Maayos na ang lahat mula kay Cheng 1 hanggang Cheng 7. Si 8 lang ang hindi pwede dahil masyado pang bata. Pero kinuha ko na siya ng mahabang bakasyon. Naiuwi ko na silang lahat. Nang marinig mo ito, tumango ka ng may kasiyahan.
Inutusan mo siyang sunduin sina Makami, Fakada, at Aoi, at dalhin sa iyo ang 3 guro. Pagkatapos, inatawagan mo rin si Professor Gao Xuanming ng Socorro University. Ipinasabi mong handa na ang 3 paborito niyang modelo. Nang marinig ni Lin Qiu ang mga utos mo, bahagya siyang napakunot-noo, dahil sa kung gaano kanya kakilala. Alam na alam kong hindi ka ganoong klaseng tao na mahilig sa babae. Kaya hindi ko na masyadong inisip. Hindi nagtagal, pagpasok ng sasakyan sa isang marangyang vilya, nakita mo ang iyong 8 nakababatang kapatid. Inutusan mo sila, simula sa araw na ito. Bawat isa sa inyo ay kailangang gumawa ng 800 push-up araw-araw. 1,000 squat, at sa natitirang oras, kailangan yung mag-aral ng martial arts kasama si Lin Qiu. Ang marinig ito ng 8 kapatid, namutla sila sa takot, ngunit nang makita nila ang iyong seryosong ekspresyon, tumango na lamang sila at hindi nang ahas na tumutol. Pagkatapos ayusin ang lahat ng ito, umakyat ka sa itaas para tumawag. Hello, Kuya Fei, mapagkakatiwalaan ba ang mga tao? Huwag kang mag-alala, Chairman Chen. Ang 100 tauhan ko ay mga tapat na tagasunod. Handa kaming magbuwis ng buhay para sa isa't isa. Kung sasabihin mong kaliwa, hinding-hindi sila pupunta sa kanan. Ang pangalan ng tao sa kabilang linya ay Luo Chengfei. Isa siyang veterano, nasa mga 40 anyos. Pagkatapos magretiro sa militar, nagtayo siya ng isang security company. Ngunit dahil sa hindi magandang pamamalakad, hindi lang siya hindi kumita, kundi nagkautang pa siya ng 7,800,000. Sa labas, noong hindi na niya makayanan ang bigat, at gusto nang wakasan ang sarili niyang buhay, binuhay mong muli ang kanyang security company. Dahil dito, naging matapat sa iyo si Luo Chengfei. Ngayong alam na niyang naayos na rin ang mga bodyguard. Lumapit ka sa bintana, at tahimik na hinintay ang pagdating ni Aoi Sora. Kinabukasan, sa art studio sa 2 palapag ng vilya, isang lalaki, ang masusing iginuguhit ang 3, kasama si Aoi Sora. At ang lalaking ito ay walang iba kundi ang propesor ni Socorro sa universidad. Si Gao Mingshen. Sa nakaraang buhay, noong panahon ng apocalypse, si Professor Gao ay hindi lang nakaimbento ng iba't ibang armas at gamot, nakabuo rin siya ng isang breeding technique, gawing mga silver-powered individual ang sangkatauhan. Kaya naman ginawa mo ang lahat para maimbitahan siya. Ngayong nakita mong natupad na ang hiling ni Dr. Gao, sinabi mo sa kanya ang tungkol sa iyong muling pagkabuhay, at ang tungkol sa pagdating ng apocalypse pagkalipas ng 1 buwan. Akala mo hindi maniniwala sa iyo si Gao Mingshen, pero hindi mo inaasahan na naniwala siya agad sa iyo. At nagbigay pa siya ng sandamakmak na teorya. Dahil dito, agad mong sinamantala ang pagkakataon. At hiniling na manatili si Gao Mingshen para magsaliksik. Matapos mong ihanda ang lahat, sa wakas ay dumating na rin ang araw bago ang sakuna. Sa araw na ito, may dala kang isang maliit na kulungang bakal. Sa loob ng kulungan ay may isang pasang may magulong balahibo. At dahil pangit ang hitsura ng pasang ito, marami sa mga tao ang nagtakwil dito. Dahilan para magtanim ito ng matinding galit sa sangkatauhan. Pagkatapos ng sakuna, naging isa rin itong halimaw, na naging bangungot para sa maraming tao. Sa sandaling ito, dinala mo ang pusa sa kwarto ng isang babae. Nakatayo sa harapan mo, ay isang magandang babae na nasa mga 20 taong gulang. Maputing balat, mamula-mulang pisngi, at natural na mga matang tila laging may luha. Tanging ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan, ang hindi bumabagay sa kanyang kabuoang hitsura. Tumingin sa iyo ang babae na may malamig na ekspresyon sa mukha. At umatras ng 2 hakbang. Anong gagawin mo? Tita mo ako ngayon, at dinadala ko ang iyong nakababatang kapatid. Nang marinig mo ito, malamig mong sinabi, alisin mo lahat ng alahas sa katawan mo. Ibigay mo sa akin, cellphone, tablet, ibigay mo lahat. Bakit? Nag-ipon ng lakas ng loob ang babae. Humakbang siya pasulong, at iwinagayway ang cellphone sa kanyang kamay. Nagwawala ka, mag-ingat ka, isusumbong kita sa tiyo mo. Subalit, sa sumunod na segundo, ang cellphone sa kanyang kamay ay agad inagaw ni Lin Qiu na nakatayo sa likuran mo. Gawin mo ang sinabi ko, kunin mo ang mga alahas. Kung hindi, isusumbong kita sa tiyuhin ko tungkol sa peking pagbubuntis mo. Chen Feng, naninirang puri ka, pero hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi. Isang peking unan na parang laman ang tinanggal mula sa kanyang tiyan. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ibinigay niya ang lahat ng alahas. Bago mag-alauna ng hapon, huwag kang aalis kahit saan. Dito ka lang kasama ng pasang ito. Ibinaba mo ang holang bakal, at itinuro ang camera sa gilid. Pagkasabi niyon ay umalis ka na. Ang babaeng naiwan sa kwarto para samahan ng pusa ay nagngangalang Lin Qingqiu. Siya ang pangatlong asawa ng pangalawa mong tiyuhin. At isa siyang tiyahin na mas bata pa sa'yo ng ilang taon. Napakatusaw ng batang tiyahin mong iyan. Sa tulong ng kanyang tapat na sunod Sun Yiren, pinlano niyang lasingin ang pangalawa mong tiyuhin. Nagsinungaling siyang may nangyari sa kanila at nabuntis siya. Kaya napilitan ng tiyuhin mo na hiwalayan ang dati niyang asawa para pakasalan itong si Lin Qingqiu. Pagkatapos ng sakuna sa nakaraang buhay,
Hindi inaasahang nagising ang kapangyarihan ni Lin Qingqiu. At ang tapat niyang sunod Sun Yuren ay sinwerte ng todo. Direkta ring nagising ang kapangyarihan nito. At naging isang makapangyarihang silver po red na tao. Kaya naman, ginamit na naman ni Lin Qingqiu ang kanyang pagiging painosente. Agad siyang kumampi sa kanyang tapat na sunod Sun Yuren. At walang awang pinaslang ang pangalawa mong tiyuhin na isa lang ordinaryong tao. Sa buhay na ito, hindi mo hahayaang mangyari ulit iyon. Pero sa ugali ng pangalawa mong tiyuhin, kahit na malaman niyang niloko lang siya ni Lin Qingqiu, malamang ay hindi niya ito papatayin. Kaya para hindi ka sisihin ng tiyuhin mo pagkatapos, espesyal mong hinanap ang pangit na pusa para gawin ang trabaho. Dahil sa matinding galit ng pangit na pusa sa mga tao, siguradong lalapain niya hanggang mamatay ang babaeng nasa harap niya. Pagkatapos mong ayusin ang tungkol kay Lin Qingqiu, bumalik ka sa sarili mong vilya. Pilit mong isinilid ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya sa mga kabaong. Pagkatapos, pumunta ka sa basement. Napakalawak ng basement, ang mga pader at kisame sa paligid. Pati na rin ang sahig, ay pawang nababalutan ng makakapal na pilak na plaka. Ang kabuuang bigat ng mga pilak na plaka na ito ay 200 tonelada. Ito ang maliit na bodega ng mga supply na espesyal mong ginawa para sa iyong sarili. Maliban sa mabigat na 30 toneladang siyam na purong pilak na kabaong sa gitna. Ang iba pang lugar ay puno ng iba't ibang gamit, at ang buong vilya ay pinalakas din ng mga bakal na plaka. Ginawa mo itong isang maliit na kuta. Malapit dito ang kanlungan sa lumang lungsod. Sa pag-aayos ng ilang eksperto, magkakaroon ng pagtutulungan. Kinuha mo ang iyong cellphone. At tumawag. Agad na narinig sa kabilang linya ang malinaw at matamis na boses ng isang babae. Kuya Feng, nakaposisyon na kami ng ate ko. Sisiguraduhin naming hindi mawawala sa aming paningin si Liu Yan at ang kanyang pamilya. Sa kabilang dulo ng linya, ay isang pares ng kambal. Sina Kexen at ang kanyang kakambal, mahigit 20 taong gulang at mga bagong graduate sa universidad. Sila rin ang mga pinagkakatiwalaan mong binuo sa loob ng nakalipas na 2 taon sa pamamagitan ng mababang puhunan. At mataas na balik, inutusan mo silang pumunta sa kalapit na probinsya para bantayan ang isang tao. Isang babaeng nagngangalang Liu Yan. Bagamat hindi malakas ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng sakuna, ngunit ang kanyang nagising na kakayahan ay napakahalaga. Kailangan mong maghintay ng pagkakataon para kunin ito. Matapos kumpirmahin na walang problema, tinawagan mo si Luo Chengfei Kuya Fei. Bago mag alas 12 ng tanghali, walang sino man ang pwedeng lumapit sa bodega ng mga supply sa Dizheng. Chairman Chen, huwag po kayong mag-alala. Nalinis na po ang lugar. Tinitiyak kong walang sino mang makakapasok sa loob ng mga pader. Ngayon, lahat kami ay nagbabantay sa aming outpost sa labas ng mga pader. Sige, sabihin mo sa mga kapatid. Mabilis lang ang mga minuto. Huwag magpanik, at saka, lahat ng alahas na pilak sa inyong katawan. Siguraduhin ninyong nakakabit ng maigi. Huwag ninyong hahayaang malaglag, matapos magbigay ng paulit-ulit na paalala. Ibinaba mo ang iyong cellphone. At humiga sa loob ng 30 toneladang purong pilak na kabaong.